Magandang umaga mga kababayan. Pakinggan po natin ang naging desisyon ng Supreme Court na para padaluhin si Congressman Kimbo ng Marikina tungkol sa national budget noong 2025. Kasi kung natatandaan po ninyo, yung budget po ng 2025, meron po mga blanco. So ngayon, ang nag-file po ng petition itong si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez, na dating spokesperson to ni BBM. Ngayon po, nagdesisyon po ang Supreme Court na padaluhin ngayon yung si Congressman Kimbo dahil siya ngayon ang chairman ng appropriation na dating hawak ni Saldico. Pati yung mga technical working group na nag-fill in doon sa mga blanco kung ano yung kung magkano at nilagay nila doon sa budget kung magkano talaga. Ay ayon naman kay Salvador Congressman Alvarez na 241 billion. So, ang mga kababayan, parang duda ako nito. Kaya siguro hindi tinuro ni Kimbo yung yung technical working group ng Senado at Congress para gusto nilang mailigtas dito. Apat po kasi sila dun eh. Si Saldico, si Grace Poe, si Chis Escudero, at si Romualdez. Bakit ang mga technical working group ang nag-fill in doon sa blanco? Parang gusto nilang mailigtas dito ng mga tao. Kaya mga kababayan, pakinggan po natin ang naging desisyon ng Supreme Court na padaluhin si Congressman Kimbo doon sa oral argument doon sa darating na April 1. So pakinggan po natin dito. Fill in those blanks. Bukod kay Congresswoman Kimbo, dapat din na dumalo ang Technical Working Group ng Senado. Ipinag-utos ng Korte Suprema na dumalo sa oral arguments ng petisyon kontra sa 2025 General Appropriations Act o 2025 GAA ang chairman ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Paliwanag ni Rodriguez, si Kimbo ang umamin na may blanco sa bicameral report ng 2025 GAA. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral conference committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Bukod kay Congresswoman Kimbo, dapat din na dumalo ang Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. Wala namang reaksyon dito si Congresswoman Kimbo. Mga kababayan, kung napapansin po ninyo, hindi kasama sila Saldico at saka si Romualdez, Chis Escudero at saka si Grace Poe. Bakit? Kasi ang tinuturo ni Congressman Kimbo ang nag-fill in yung Technical Working Group ng Senado at Congress. Parang nakakaligtas po yung tatlo rito. So ngayon, sana kumanta itong technical working group kung sino po talaga, kung sila ba talaga ang nag-fill in o ginamit lang sila. Dahil imposible po kasing makikialam sila doon sa budget. Hindi nila trabaho yun, mga kababayan. Ang trabaho yun nila, Saldico, si Grace Poe, si Chis Escudero, kasi siya yung Senate President, si Romualdez. Kasi si Kimbo, kaya lang naman siya ang naano diyan ngayon dahil assistant sa appropriation yan. Siya yung vice chairman yata doon. Ngayon, nung tinanggal nila si Saldico, siya yung pinalit ni Romualdez. Ang tanong ngayon, si Kimbo mismo ang nagsasabi na may blanco doon sa budget, sa BICAM. Ngayon, ang tinuturo niya, ang nag-fill in daw yung technical working group ng Senado at Congress.
Ngayon, maniniwala ba kayo sa sinasabi nito ni Kimbo, mga kababayan? Tinatanong siya ng mga reporter, hindi siya sumasagot. Kasi tumatakbo ito dati pa, mga kababayan, habang ini-interview, iniiwasan nito ang media. Ito yung talagang sana lumabas talaga ang buong katotohanan dito para mapaparusahan talaga rito. Kasi madalas silang puro sila insert sa budget. Insert dito, insert doon, at hindi biro-birong pera ang ini-insert nila. Bilyong-bilyong pera, mga kababayan. Hahayaan ba natin ito? Pera ng bayan yan. Pera natin lahat yan na bumibili sa mga grocery, kumakain sa restaurant, mga sweldo, mga binayad ng mga kumpanya. Lahat yan, pati standby, nagbabayad dyan. Bakit? Pag bumili ng sigarilyo yun, bumili ng candy yun, mayroon yung lalo ng alak, malaki ang tax dyan. Kaya nga tayo may sales tax law eh. Diyan po mga kabayan, kaya yung mga tambay, akala nila hindi sila nagbabayad ng tax. Nagbabayad yan. Bili sila ng sigarilyo, bili sila ng alak. Mas malaki pa nga binabayaran nila. Kasi may sales tax law. Na sana ito si Kimbo kumanta. Balita ko ngayon, di umano, hinihika na daw. Samantala sa April 1 pa naman yung oral argument sa Supreme Court. So ito naman, ang sana, yung sasabihin nila, pawang katotohanan lang. At sigurado, pag ito lumabas ang katotohanan, may makukulong po talaga rito, mga kababayan. Kasi grabe talaga ang ginagawa nila. Sinabi na ni BP Sara yan, nung una pa man, na ang hinihingi niyang budget doon sa kay Saldico sa appropriation, 19 billion. Ngayon, ang ginawa nila Saldico, kinuha nila yung 5 billion, hindi pumayag si Inday Sara. Kasi sila talaga mahilig mag-insert. Nung hindi pumayag si Inday Sara, kung natatandaan ninyo, sinabi ni Inday Sara ito, ginawa nilang 24 billion. Dinagdagan nila, ang budget pala hinihingi ni Inday Sara nun is 14 billion. Sa DepEd, ginawa nilang 19 billion. Ang problema, hindi binigay ngayon ni Inday Sara yata yung 5 billion na hinihingi nila. Ginawa nila ngayon 24 billion. Sipin mo, kung 14 billion lang ang hinihingi ni Inday Sara, tapos hindi niya binigay yung 5 billion, ang ginawa pa ng mga congressman, dinagdagan pa, ginawang 24 billion. Di almost 10 billion yung nakuha nilang budget sa DepEd, ang in-insert nila doon sa budget ng DepEd. Kaya po ganun, dito po nag-umpisa yung kaguluhan yan, mga kababayan. Kung natatandaan nyo, sinabi po ni Inday Sara yan. Mag-research po kayo, may makikita po kayo dyan. Pakinggan naman po natin yung sinasabi nito ni Franz Castro. Napaka-plastic nitong convicted criminal na ito. Child abuser. Sabi naman ni ACT Teachers Party List Pakinggan nyo Representative po Franz Castro kung gaano na to dapat ka-ipokrita. lang harapin ito. Well, para sa amin sa makabayan, edi tama lang na harapin nila yon para magkaroon na rin talaga siguro ng jurisprudence or ng decision ang Supreme Court kaugnay doon sa BICAM kasi hindi nagiging transparent kasi ang BICAM. So sa pamamagitan nitong petition na ito, at yun nga, kailangan nilang humarap doon para makita talaga yung truth behind doon sa binabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. Ayon pa kay Rodriguez, puspusan ng Tingnan mo yung sinasabi nitong kaplastikan ni Castro. Alam mo yung mga bunganga nito, lalo makabayang black. Pag budget, maingay ito. Pero parang, kailangan na pumunta doon, ganito, parang ganito. Kaplastikan. Napaka-ipokrita. Buisit. Itong bagay sa'yo eh. Sobrang kaplastikan. Siguro busog na busog talaga ito. Napapagkunwari itong mga lintik na ito. Alam mo, kailangan nila pumunta doon. Dapat, ito yung mga number ng mga batikas. Pero ngayon, wala kang maririnig sa mga to. Bakit? Busog na busog siguro itong mga to. Isipin mo naman, 150 million. Gagamitin yun. Saan?
Ipupundo yun. Alam mo naman natin kung saan sangkot ito. Grupo ito ng mga makakaliwang grupo. Oh, 'di ba? Ilan yan sila diyan? 4 yata, 3 yata sila diyan. O 150 million. Saan nila ano yun? Paano nila? Hindi pa sila masaya. Nagmamadali pa sila sa impeachment. Bakit? May pangako pa ba ang Panginoon nila? Tumatakbong senador ito. Ang kakapal ng mga mukha. Ha? Sobrang kakapal ng mukha nito mga to, haharap sa bayan na kunwari aping-api sila. Kunwari makabayan sila. Wala nga siyang mapaunlad na isang teacher na act teacher. Puta, buisit. Nakakaurat na ito mga kababayan. Sobrang ng kaplastikan nito mga to. Kailangan na nating husgahan itong mga to na wag nang iboto. Kasi wala isipin mo naman, pati pera ng bayan nagagamit yata sa kanilang organisasyon. Alam niyo naman po yan kung anong klaseng organisasyon mayroon sila. Kaya nga po galit na galit yan kay BP Sara Kasi bakit? Ang target ni BP Sara, makakaliwang grupo. Sino ngayon ang mga nagtutulak ngayon ng impeachment? 'Di ba sila? Makakaliwang grupo. Kasi gusto nilang tanggalin si BP Sara. Kasi ubos na sila nung panahon ni Duterte. Nabawasan na sila. Hindi man naubos, nabawasan. Nabawasan na sila ng marami nang sumuko. Yan ngayon nagpapasikat na naman. Gusto kaplastikan na pumunta. Pero ang inaatupag, hindi binibira si Romualdez tungkol sa budget na yan. Ang inaatupag yung impeachment ni Sara. Laging apurahin. Laging umpisa na yan. Bakit? Mayroon pa bang pangako si Panginoon? Sa oral arguments, pangungunahan naman ng Office of the Solicitor General ang pagtatanggol sa panig ng mga respondent. Samantala, sa halip na isang araw lang ang oral arguments, nagdesisyon niya ang Korte Suprema na gawin itong 3 araw na tuloy-tuloy mula April 1 hanggang 3 sa Baguio City. Ang maganda pa nito mga kababayan, mayroon pang isang desisyon ng Supreme Court na pinababalik yung pera ng PhilHealth na 60 billion. Sana naman, mabuti sana kung baka mamaya naibigay na sa ayuda yun. Paano na? Paano pa kaya nila maibabalik yun mga kababayan? Kasi wala na talaga. Bankrupt na ang PhilHealth. Yun yung pera ng mga individual na nagtatrabaho sa private yun. Hulog yun. Tapos pag nagkasakit sila, walang pera ang PhilHealth. Paano na? Ano nang gagawin natin? Hindi man tayo matulungan. Wala pang subsidy ang gobyerno. Siniro pa nila yung PhilHealth sa budget sa 2025. Saan nila nilagay? Sa DPWH kasi nandun yung kawatan. Ayon sa petitioner na si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, naniniwala siyang kulang ang isang araw lang sa dami ng dapat talakaying issue sa petisyon. Tuloy ang oral argument sa April 1 and the court allotted 2 more extra days because they think one day will not be enough to discuss our petition. Sa dami ng dapat talakayin and perhaps because of the very difficult nature of understanding the budget process flow and as well as the entire budget itself, yung aming release na issue, 4 na issues yun constitutional issue. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Pasalamat po tayo mga kababayan at may Vic Rodriguez na tumatayo talaga. Pasalamat tayo. Talagang siya talaga ang nangunguna dyan sa petition na yan. Pasalamat tayo na mayroon pa talagang Vic Rodriguez na hinahabol yung budget na yan. Sana sa darating na halalan, wag ho natin kalimutan yung tao na yan. Kasi ang pinaglalaban yan, pera ng bayan. Hindi pera niya. Pera ng bayan, pera natin yung kinukulimbat ng mga sa House of Crooks. Doon po yan mga kababayan. Pera ng lahat yan. Kaya suportahan po natin yan si Vic Rodriguez. O kaya lahat, both PDP laban, mga kababayan. Sana mag-isip talaga tayo mabuti. Huwag na tayong kumuha pa ng kakampi ni BBM kasi bakit? Papunta din yan doon Pag nabusalan yan, tapos na tayong lahat. Okay mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Huwag kalimutan, vote straight, PDP laban. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipino.